Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Welcome po sa programang Global na Tayo dito po sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, pansamantalang humahalili po sa main host ng ating palatuntunan na si Ginoong Ray Sampang. At ang programang ito, ang Global na Tayo, ay napapanood nyo po ng live sa aming Facebook page. Yan po ay ang Radyo Pilipinas World Service at pwede nyo pong mapanood ulit o mapakinggan ang programang ito mamayang gabi sa ating YouTube channel. Yan po ay Radyo Pilipinas World Service. At ngayon ay live na live tayo nga napapakinggan sa ating audio streaming at dyan sa Evox PBS Receiver app. At tatalakayin natin ngayong araw sa edisyong ito ng Global na Tayo. Ito yung mga kaganapan kagabi. Ito nga yung particular yung isinagawang mass demonstration o rally ng religious organization na Iglesia ni Cristo. Kasi nga doon sa event na yon, na itong event kasi na ito ay supposed to be 3-day event po ng organisasyon. Ngunit kinat short na po ito o tinapos na po ito ng maaga ng INC dahil nga daw ay sinabi nga ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Ka Edwil Zabala na pagod na yung mga tao at sapat na yung mga araw na kanilang inilagi doon sa isang lugar dyan sa Quirino Grandstand upang ipahayag nga ang kanilang sentimiento laban nga sa nagaganap na korupsyon at katiwalian sa pamahalaan, partikular nga po dito sa anomalya dito sa flood control projects. At kanilang sigaw ay accountability sa nangyayari dyan sa korupsyon sa flood control projects. At kagabi nga, speaking of INC rally, ay tahasang inakusahan ni Senador Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumagamit nga daw ng illegal na droga noon pa man. Yan ang kanyang pag-aakusa sa kagabi doon sa rally ng INC. At ayon pa sa senadora, hinikayat daw niya noon ang kapatid na mag-asawa na para magkaroon ng direksyon ng buhay at magbago. Pero nagkamali daw ng akala itong si Senador Amy Marcos dahil sabi nga niya doon sa naging talumpati niya doon sa rally ay nagdodroga rin daw ang kanyang asawang si First Lady Liza Araneta Marcos. At dahil nga dyan sa talagang masakit na akusasyon na ibinato ng senadora ng kanyang ate ay pumalag at sumagot ang Malacanang sa pamamagitan po ng Palace Press Officer na si Yusek Claire Castro at sinagot at tinawag nga yung akusasyon na yun ng senadora na isang desperate move. At ipinaalala rin niya na itong si Yusek Castro, ipinaalala niya doon kaya Senator Amy na nagpa-drug test nga itong si Pangulong Marcos noon pa, noong 2021 bago pa ang kampanya sa halalan. At nag-negatibo ang nooy kandidato pa lang na si Bongbong Marcos sa resulta ng naturang pagsusuri. Negatibo siya sa drug test. At noong 2024 nga ay humarap sa investigasyon ng Senado ang mga nag-examine o nagsagawa at nag-administer ng drug test mula diyan sa St. Luke's Medical Center sa Global City para patotohanan na negatibo nga ang nooy kandidato pa lang na si Ferdinand Marcos Jr. na noong 2021. At bago pa man ang mga panibagong akusasyon, yung mga pangyayaring yan, ay inamin na rin dati ni Senator Amy Marcos na matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid. Matagal na silang hindi nag-uusap nga dahil nga dun sa nangyari nga ito'y bagay ang pagkaka-aresto
kay dating Pangulong sabihin na nating pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte papunta dyan sa The Hague, Netherlands, particular dyan sa ICC. Gaano nga ba kabigat itong ganitong mga akusasyon sa batas at sa legal na aspeto at paano ito nakakaapekto sa politika dito sa ating bansa? At dahil dyan, makasama natin ngayon live via Zoom ang political analyst, si Attorney Ed Chico. Magandang umaga, Attorney Chico. Salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon dito sa Global na tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Attorney Chico. Okay. Attorney Chico, good morning. Okay. So, sir, hindi ko naririnig yung volume ninyo. Okay. So we will try to fix nga yung linya. Naririnig ko na. Ayan, naririnig na pala tayo. Ayan. Sensya na sinabi ko kanina, hindi ko naririnig. Sabi ko doon. Ayun nga, pinag-uusapan nga natin. Salamat Attorney Chico sa pag-accept sa aming invitation na. Kasi pinag-uusapan ko doon sa intro yung etong kaganapan kagabi doon sa INC rally nga na inaakusahan mabigat itong akusasyon ni Senador Amy Marcos laban sa kanyang kapatid, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga ito nga na gumagamit nga ng illegal na droga at isinama nga niya doon sa kanyang akusasyon yung asawa nito, yung First Lady na si Liza Araneta Marcos. Unang tanong nga dito, Attorney Chico, sa legal na aspeto, gaano kabigat ang implikasyon sa batas kapag ang isang top politician o ito nga sa context nga ng sa isang senador ay naglalabas ng mabibigat na akusasyon, partikular na itong akusasyon nga na syempre walang may bakitang ebidensya pero lang ito purely by words ng paggamit ng illegal na droga ng Pangulo at ng unang ginang. Ano po ang legal implication nito, Attorney Chico? Well, syempre, unang-unang pag-uusapan natin yung usapin ng admissibility of evidence. Di ba? It was a pronouncement that was obviously made during the rally last night. So, ang tanong, yung ba, would that in itself be sufficient? And can that actually be used as evidence? Syempre, hindi pa. Kasi kinakailangan talaga magkaroon muna ng tinatawag na justiciable controversy. Like, for example, kung gusto mong gamitin as an impeachment ground yan, ilagay mo sa betrayal of public trust, halimbawa, kinakailangan mag-testify si Senator Amy Marcos. Hindi pa pwedeng sabihin niya kung ano yung sinabi ko doon sa Luneta, sa grandstand, tama na yon. So she really has to testify because unless she would do that, it's not admissible as evidence. Pangalawa, kung admissible as evidence naman yan, willing siya to testify, syempre dalawa ang klase ng ebidensya sa Pilipinas, yung object evidence and testimonial evidence. So, hindi mo naman kailangan ng object evidence, but it would make sense kung meron kang pruweba. Diba? May mga dokumento, may mga papeles, may mga medical certificates that would actually show that the president is actually using drugs. Pero kung wala yan, testimonial evidence would be enough, pero syempre, kailangan maging credible. Yeah. Syempre, titignan dito yung intention mo. Diba, saan ka nang gagaling? Ang problema kasi dito, may political angle dito Yeah. Politika kasi ito So pagka politika, alam naman natin, mula nung nagka-falling out siya sa kapatid niya, talagang lagi siya nagpahayag ng mga pahayag na laban sa Pangulo. So it's understandable na meron siyang sasabihin na ganyan. Ang tanong nga, would that be credible? We still have to see kasi yung allegation niya in itself is not enough to sound credible. If at all, pwede pa nga sabihin diyan. Syempre ayaw mo sa kapatid mo, sasabihin mo yan because it's actually easy to make any statement. Ang tanong, meron bang ebidensya? And that is something that she would have to cross when kumbaga it's a bridge that she would have to cross when she gets there. Pero right now, from a legal standpoint, wala pang bilang yan. Siyempre, sa politika, magagamit yan. Where, the people are politically divided right now and there is an intense rivalry between the opposition and the administration. So, pronouncements like that would definitely be taken advantage of by those opposed to the president. That is expected. Now, whether or not it would be something that would help their cause, so depende. It really depends on a lot of things, particularly
how the president would handle the situation. Pero itong Attorney Chico, parang kumbaga kung may ikukumpara natin itong ganitong mga pangyayari itong sa rally na itong akusasyon ni Senator Amy Marcos, may hahalintulad natin ito doon sa online expose nga ni Representative Zaldico, yung mga claims niya na may mga politicians. Naglabas kasi siya ng listahan ng mga politicians. Sasama na natin dito sa discussion na to, yung tungkol dyan. Ayun nga, naglabas si Representative Zaldico ng mga list at at the same time, inaakusahan din niya ang Pangulo na nagpartake nga dito o involved nga dito sa korupsyon. At sinasabi nga ng mga ilang analysts at ilang mga politicians na walang basehan itong ganitong mga pananalita at walang legal basis nga ito. Parang ganun din ang analogy dyan, Attorney Chico. Well, of course, I mean, let us talk about the videos that he so far presented. Those videos are not admissible as evidence unless authenticated. And who can actually authenticate the same? This is Zaldico rin. So, which presupposes kailangan ng testimonial support. Now, assuming for the sake of argument, he executes an affidavit under oath. Would that affidavit be enough? Hindi rin. Kasi para maging admissible yung dalawa na yun, he has to come here and testify. Yeah. Kasi yung mga object evidence at pati mga affidavits, kailangan ng tinatawag na testimonial support. So kung ibibigay mo lang sa korte yung video, kung ibibigay mo lang sa korte yung affidavit, kulang yun. Yeah. Kaya nga ang tanong dito, willing ba siyang pumunta rito, no? Particularly considering the fact that the credibility of his testimony is actually questioned. Kasi yung kanyang mga sinabi ron, self-serving statements yun eh. Automatically, siya ang naiipit. Alam nga naman sabihin niya, ginawa niya. So, syempre, i-deny niya. Sasabihin niya, wala siyang natanggap because otherwise, that may actually be used against him when the time comes. And besides, ang hirap naman talaga lusutan yung sitwasyon na ito para sa kanya kasi na-identify siya. He was at the top of the food chain eh. Hindi naman siya yung parang kasama lamang na naakusahan eh. Tama. Siya mismo yung tinuturo ng napakaraming individual. May mga dokumentong ipinakita na sa kanya nagtuturo. So, syempre, expectedly, he will come up with self-serving statements to protect himself. Namely, denying the allegations against him and passing the buck. Syempre, sisisihin niya, for example, would be the former speaker or the president himself. Yeah. And that is understandable. And if it's actually self-serving, the credibility would, to a certain extent, would be tainted. So, which is why his statements, in order to have probative value, would have to be corroborated by other witnesses. Yeah. And in the absence of those, so medyo mahina yung weight ng kanyang mga sinasabi. And more importantly, kung mga pinagdududahan yung credibility, kung mga self-serving, kailangan may object evidence man siyang maipapakita. Yung picture niya ng mga maleta is not enough. Ano ngayon kung may picture ng maleta? So, kinakailangan may picture siya na magpapakita na hinatid niya yung pera, talagang tinanggap yung pera, among others. So far, kulang yung mga sinabi niya. But I'm not saying that we should ignore the allegations that he made in those 3 videos so far. So, of course, they would have to be taken seriously. They would really have to be considered. But ultimately, at the end of the day, if we would not be able to present any further pieces of evidence, those revelations would prove to be useless, if not meaningless, when the time comes or when presented in court. Parang ganun kasi yung parang yung sitwasyon ni yung sa INC rally at yung at the same time yung binabanggit natin na sa flood control pero it's nakabase doon sa parang baseless na accusations na kailangan ma-imbestiga pa. Anyway, speaking of the INC rally, na balik tayo doon sa topic na yun na Attorney Chico. Ano ang legal na mga opsyon kapag ang akusasyon ay nanggaling sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na kanyang ibinabato laban sa mismo o sa kapwa niya top official, particular itong si Senator Amy laban sa kanyang kapatid na Pangulo, Chief Executive natin. At maaari po ba itong humantong sa investigasyon o may proseso ba para rito? Well, unang-una sa lahat, dapat tandaan natin mga politiko yung mga yan. So obviously, sinasabi nila yan bilang bahagi ng kanilang political agenda. Siyempre, magandang matingnan kung saan nanggagaling yung nagsasalita. Sa kaso ni Amy Marcos, for example,
mula na nagka-falling out sila ng Pangulo, alam naman natin na iba na yung kampo niya, ay siya'y bahagi na ng opposition. So expectedly, sinasabi niya yung mga ganyang bagay. Honestly, kung ako tatanungin mo, dapat yung mga ganyan, ini-ignore na lang ng Pangulo kasi mahirap din palakihin yan. Pag pinalaki mo yan, mabubuksan ng usapin at kung may political angle dito, magkaroon lang ng mga mas marami pang komplikasyon. Although legally, technically, kapag hindi totoo yung sinasabi ni Amy Marcos, she can probably be held liable for libel. Of course, she would say public office is public trust, but the thing is, it's a specific allegation. It would have been different kung sabihin mo halimbawa na corrupt si Marcos o halimbawa hindi maganda ang pamamahala ni Marcos. So, sabi nga ng Supreme Court, politicians are not supposed to be public officers and officials should not be onion skin. So kung sabihin mong corrupt sila, it's not libelous. Pero kung specific allegation, gumagamit yan ng droga, umaga pa lang, nagmamariwana yan. So those are specific allegations na mahirap talaga at maaaring maging basihan ng kasong libelo. Now, but at the end of the day, would the President do that? I doubt it. Parang hindi naman yan yung rhythm ng Pangulo. Kasi ang tingin ko sa Pangulo, in fairness sa kanya, marunong din sumagot. Marunong siyang magpahayag ng mga salita na hindi makakapag-trigger. So that's how I see it. Siguro, he will just ignore it. Kasi minsan pag ini-ignore mo, mas hindi na napag-uusapan and hindi naman siya mamamatay ng natural death sapagkat gagamitin na yan ng kalaban niya. Kasi kahit pa naman yung revelation na yan na yung allegation laban sa Pangulo. So definitely, may mga drum beaters dyan, palalakihin nila yan. Pero kung if not handled well, if it gets out of hand, it would be disadvantageous on the part of the president because at the end of the day, when you talk about narratives, it doesn't even matter whether or not those narratives have basis or not. It doesn't even matter whether or not those narratives are actually admissible as evidence. Ang importante dito, ano yung dating sa taong bayan. At mas lalo na pag-uusapan, mas lalong nadidiin. And so far, the way I see it, the President would simply brush it aside. Siguro, through Yusek Claire Castro, sasagutin niya yan. That's about it. Hindi ko nakikita wala sa personalidad niya. Hindi kagaya ni Tatay Digongdo, di ba? Pagka may mga ganyan, magpapapresko niya, siya mismo ang sasagot. Hindi naman yan yung demeanor ng Pangulo. I think that is his nature. Okay. So the way I see it, sa tingin ko, hayaan niya na lang yan. And besides, mahirap din naman ang kalaban mo, yung kapatid mo, hindi ba? Yeah, tama. Ano nga yan, parang dugo sa dugo, yung ganyang labanan na Attorney Chico. Pero ito, sakop ba o protektado ba si Senator Amy ng parliamentary immunity dahil nga doon sa mga binitawan niyang mga masasakit na bintang laban sa kanyang kapatid? Well, yung parliamentary immunity, pwede mong gamitin yan kapag ikaw ay nasa loob ng Kongreso, nasa loob ka ng Senado, at ikaw ay nabigay ng pahayag. Ito ay interview na labas sa kanyang function bilang isang senador. Sa grandstand pa niya sinabi yon. As a private citizen in that sense. So maaari siyang mademanda, hindi ba? Kaya nga lang, hindi mo pwedeng arestuhin ng isang senador kapag ang kulong ay 6 na taon lamang at pababa. So yun yung mga komplikasyon dyan. But definitely, it is outside parliamentary immunity precisely because it was uttered outside Congress. It would have been different kung nagbibigay ka ng privilege speech. Diba? Tama. Actually, mas maganda nga kung magbigay siya ng privilege speech, i-detalye niya yun, so walang liability. Sa tingin ko, it was also a spur of the moment thing. Alam mo yung pagpunta mo doon sa Luneta, ang daming tao. Maraming tao doon sa grandstand. You become emotional, Hindi mo nang pag-iisipan yung ganyang mga bagay. Nagsigawan pa yung mga tao. Di syempre, lalo kang nainganyo. Parang na-hype diba? si doon. Ganun talaga yun, di ba? But ultimately, at the end of the day, I think, it is something that is considered a serious allegation, should not be ignored. But nonetheless, if she could not produce anything that would reinforce or buttress those allegations or claims, then they would simply be forgotten as they would just simply be considered as mere political narratives meant to destroy the president. Pero nag-outweigh ba, Attorney Chico, ang ikangay perception ng tao versus doon sa legal aspect?
Syempre, iba yung perception ng taong bayan, kaya nga uso yung naratibo eh. What exacerbates the situation is the fact that we do have social media right now. So nobody regulates anyone. So any person can basically voice his concern, articulate his sentiment, any person can bash you, any person can criticize you, may mga troll farms pa nga. So definitely, this is an allegation that would be taken advantage of by the opposition by posting a lot of by disseminating narratives that would really paint or cast doubt on the credibility and integrity of the president. Kasi sabihin nila, ito nga, drug addict, talagang hindi ito mahusay na Pangulo. So sa aspeto ng politika, asahan mong gagamitin talaga yan. At ang purpose niyan is actually public perception. Tandaan mo, ordinaryong mamamayan, wala naman talaga masyadong alam sa batas. Nakadepende lang din sila sa naririnig at nababasa nila. And besides, mga abogado na nga, mga lintik na abogado na nga, alam yung batas eh. Pero kapag sila ay naging passionate, hindi ba? Naging emotional. Kung maka-BBM yan, kung maka-Tatay Digong yan, kung kakamping yan, kung DDS yan, nakikita mo, sinasantabi nga nila yung pagkaalam nila sa batas eh. Para ipilit nila yung kanilang pinaniniwalaan, paano pa yung ordinaryong individual. Tingnan mo yung social media, halos lahat ng abogado may kulay. Bira na lang nga yung kagaya ko na objectively, I'm actually trying to tell it like it is. It is actually a thankless job kasi ang hirap maging objective ngayon, konti nakikinig sa'yo. Mas gusto nila may kulay eh. So, ibig sabihin, itong mga ganitong usapin, gagamitin talaga yan. At yung tao ay maapektuhan, depende kung sa siya nanggagaling. Diba? Kung ikaw ay diehard Duterte supporter, di obviously, sa tingin mo, totoo ito. Kahit walang ebidensya, totoo yan. Kapag ikaw naman ay supporter ng Pangulo, syempre sasabihin mo, kailangan ng ebidensya. Ako naman, yung interview mo sa akin, ang pagpapahayag ko ay objective. Gusto kong maintindihan ng taong bayan anong sinasabi ng batas, but it's really up to them whether or not they'd be able to digest these things that I am actually trying to explain right now. Tama. Yan. Depende na lang yan sa kung paano tinatanggap ng tao yung mga naririnig niya o nakikita iba niya. Iba nga yung tinitignan sa tinititigan, hindi ba? Yan, tama yan. Ganun talaga yun eh. Ito, paano nyo nakikita itong timing at epekto nga ng ganito nga akusasyon sa politika ngayon? Lalo na ang relasyon nilang magkapatid. Unang-una, yung kanyang pahayag, it's really all about timing. Kasi pagka natama ang tiyempo mo, malaking bagay yan sa pinaglalaban mo. Kaya lang sa tingin ko kulang pa eh, no? Kasi ang daming mga allegation left and right, sobrang bombarded na rin tayo. It takes more than that allegation for the public to finally do something about this. Tinatanong nila, magkaka-revolution ba, magkaka-EDSA pa. Sa tingin ko, yung revelation na yun is not enough as a tipping point. Kinakailangan it's an event that would somehow, hindi mo masabi, yung tama yung timing, tama yung pagkalatag ng emosyon. Naalala mo ng panahon ni Erap, hindi ba, nung hindi binuksan yung envelope? Hindi binuksan yung envelope, biglang yung tao sabay-sabay na nagalit, lumabas sa karsada. So, ganun yun eh. But I think, right now, bugbog na tayo sa mga aligasyon. Hindi ko nakikita na enough yun. So, sa tingin ko, tuloy pa rin ang ligaya sa administrasyon, patuloy pa rin ang kanyang pamamahala, at itong issue na ito ay magpapatuloy pa rin dahil nga interesado ang lahat. Ayan. Eto, sa pananaw nyo naman na attorney, ano ang dapat gawin ng Malacanang o ng Senado para maiwasan ng lalong paglala ng tensyon at para masiguro na hindi naabuso yung mga ganitong uri ng akusasyon sa politika? Wala namang kinakailangan gawin ng Senado, no? Kasi iba naman sila, no? Sila ay lawmaking. Di tiyakin lang nila na ipagpatuloy nila yung ginagawa nila. Huwag silang masyado magpa-apekto sa politika. But that is actually a tall order. Nakikita mo naman yung Senado ngayon, obviously may politika dyan at hindi mo naman talaga maaalis. At the end of the day, it's a numbers game palagi. Hindi ba? Kapag kulang ang bilang mo, di kawawa ka talaga. So, I expect the Senate to do what it's been doing. Whether or not they would investigate on this is another issue. Kapag ito inimbestigahan nila, iniipit nila yung Pangulo, ibig sabihin, wala nang suporta ang Pangulo sa Senado. But for as long as the President enjoys support from the majority of the senators, so sa tingin ko, wala namang magiging masyadong implikasyon sa kanila yon. Okay. Pero ito, may epekto po ba o ano po yung maaring epekto nitong ganitong bangayan sa public trust at political stability ng ating bansa? Itong sigalot sa pagitan nila Senator Amy at President Marcos. Siyempre, yung mga ganitong aligasyon, malaking bagay ito. Depende to kung paano ito ma-handle nga ng Pangulo. Because at the end of the day, the onus is on him to be able to handle this carefully. And if he's able to do that,
then it wouldn't even have a dent as regards public perception, as regards how the public basically views the president and his administration. So depende talaga to kung paano niya hahawakan. If he's able to do that, then I would assume tuloy lang naman. Tuloy lang naman. At ito, medyo exciting to mga ganito mga pangyayari, Attorney Chico. So, kailangan na nakatutok ang sambayanan patungkol nga dito sa nangyayaring politika dito sa ating bansa. At ito nga ay nasa gitna pa nga tayo ng pag-iimbestiga dito sa mga flood control projects na ito, Attorney Chico. Oo, wala tayong magagawa kasi binuksan ng Pangulo yan. Lalalim talaga yan. Ang korupsyon naman, hindi mo pwedeng sabihin na nasa panig lamang ng mga nasa DPWH. So definitely maraming taong may involved. Corruption is a culture. There is such a thing as web of corruption. So definitely once you open an investigation, it will really lead into something that would even exceed your goal or your expectation. So kaya antayin natin kung ano mga mangyari sa susunod. But at the end of the day, it's a good thing. Malaking bagay nga na binuksan ng Pangulo yan, at least napapag-usapan at nagkakaroon tayo ng pagkakataon para panagutin ang dapat panagutin. Sinabi naman ng Pangulo, di ba, no one is above the law. So tignan natin kung paano mangyayari dyan. Hopefully, hindi lang talaga maging selective. But if the President is really sincere, this could even be his lasting legacy before he leaves the presidency. At ito, after he leaves the presidency, rather. Yan. At huling punto na lang, sa gitna ng ganitong bangayan ng dalawang magkapatid, may pag-asa pa kaya sila na magkaroon man lang ng reconciliation o para bagay makapag-usap man lang sila kung paano nila masisettle yung ganitong magkaiba yung kanilang political values sa Attorney Chico? Unang-una, hindi natin masasagot siya. Sila lang makakasagot, Depende yan kung ano ang dynamics ng kanilang relasyon. Kasi throughout his history, from a historical standpoint, nakita mo naman may mga kapatid na nag-aaway, hindi na nagkakabate sa ngalan ng politika. So, posible naman na hindi sila maiba doon So, there's a likelihood na hindi sila magkakasundo. But if they'd be able to actually sit down at mapapaunawa ng isa't isa, they might possibly reconcile. Lalo pat yung nanay nila, matanda na, baka makialam, hindi ba? But at the end of the day, it's something that only the two of them can answer or respond to. Okay, very well said. At tututukan natin yung ganitong mga developments sa politika, particular dito sa magkapatid na Marcoses. At maraming salamat nga sa pagbibigay ng oras sa palatuntunang global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang political analyst na si Attorney Ed Chico. Salamat po. At sa pamagitan po ng panayam na yan ay dito na po tayo nagpipinid ng isa pang edisyon ng programang global na tayo dito sa Radyo Pilipinas sa World Service. Pero bago po muna tayo magpaalam ay magpapasalamat po muna tayo sa ating mga kasamahan dito sa Radyo Pilipinas World Service na ating nakatuwang sa pagsasahimpawid o pagsasahimpapawid ng programang ito sa panguna po ng technical team. Yan, si Miss Susan Aison. Yan, talagang sweet na sweet ang mukha. Ang sweet ng mukha. At sa Warcas operation natin, sama natin ang ating operator si Hiro Lucero at sa ating audio streaming si Justin Osia. Sa Get Well Soon Yan. At ako sa pangalan po ng ating kasamang si Mr. Ray Sampang, ako po ang inyong naging lingkod, Jerome Toledo. At bago po tayo paalam, wag niyo pong kakalimutan i-like, share, and follow po at mag-subscribe sa ating mga social media accounts dito sa Radyo Pilipinas World Service sa Facebook at sa YouTube. At syempre, napapakinggan nyo rin ang Radyo Pilipinas World Service sa eBox PBS Receiver app. Sa ngalan po ng ating main host ng programa, si Mr. Ray Sampang, ako po si Jerome Toledo. Hanggang sa muli. At ito po ang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.